Ano kung lahat ng bagay? Mali talaga ang tinuruan ka tungkol sa almusal. Ilang beses mo na itong narinig. Ang almusal ang pinakamahalagang pagkain sa araw. Mula sa lola mo sa mga patalas tungkol sa cereal. Kung saan ang lahat ay may kahina-hinalang sigla. O mula sa mga nagpapakilalang eksperto sa nutrisyon sa telebisyon sa umaga. Paano kung iyon ang isa sa pinakamalaking marketing lie sa mundo? Paano kung ang katawan mo ay di naman kailangan ng croissant? Alas 8 ng umaga para gumana. Isipin mong tuluyan mo na itong nilaktawan. At hindi lang basta-basta mong binabaliwala ang tanghalian. Natatawa ka sa merienda sa hapon na minsan mo lang kinakain sa isang araw. Ang iyong tiyan na parang matinding stress, umungol na kawalan, masamang mood at tiyak na kamatayan dahil sa gutom bago magtanhali. Ngunit sa kaibuturan mo, sa di nakikitang antas ng iyong mga selula, may nangyayari na maaari lamang ilarawan bilang isang biological na himala. Hindi nagugutom ang katawan mo, nagpapabata ito. Subukan natin ang eksperimentong kasing tanda ng tao. Pero isa na nating nalimukan. Sa mundo ng food delivery at 24/7 convenience stores, pinagsasama namin ang 24/7 na enerhiya sa isang oras lang. Tara sa biyahe sa iyong takawan at maniwala ka, ang matutuklasan natin ay mabibigla ka. Alam mo ba kung bakit di ka nahihilo kahit lumaktaw ng tanghalian? Balikan natin ang oras. Sa biolohiya, hunter-gatherers pa rin tayo na nakasuit lang at may smartphone. Sa halip na sibatin ng ating mga ninuno, walang tudo rep sa kuweba at walang panaderya na bilihan ng pretzel. Sa isang emergency nang hindi naging maayos ang pangangaso, walang anuman, wala talaga. Kung minsan, kung ang katawan ay tumugon at isara ang lahat ng sistema, naglaho na tayo. Sa halip, ang ebolusyon ay gumawa ng planong pang-emerhensya. Isang modong halos ganap ng kinakalawang sa ating mundong puno ng kasaganaan. Kapag walang enerhiyang pumapasok mula sa labas, hindi humihina ang katawan mo. Nagiging makina ito, nagiging mas mahusay. Pero ano nga ba ang pakiramdam ng switch na yon kapag lumiliko ito? At bakit 90% ng mga tao ay sumusuko na bago pa man ito mangyari? Dali, i-fast forward natin, kinain mong huli mong pagkain kagabi. Patulog ka, digising ka. At heto na ang sandali na karaniwan mong aabutin ng toast. Pero hindi ngayon sa mga unang ilang oras. Kalmado pa rin ang lahat, kinukuha na ng katawan mo ang pera sa bulsa mo. Glycogen, iyon ang mga reserbang asukal na nakaimbak sa iyong atay at kalamnan. Mabilis makuha, madaling gastusin, tulad ng baya. Ngunit pagkatapos ng 8 hanggang 12 oras, wala nang laman ng pitaka, wala nang pera. Ngayon, magiging ilong na, umapasok na ang isang hormone na kinamumuhian. Si ghrelin ay parang yung nakakainis na lalaki. Kumakatok sa pinto mo at sumisigaw na kailangan ng mga supply ngayon. Ito na ang sandaling manginig ang iyong mga kamay. Kung saan ka paturok, galitin ng mga katrabaho mo dahil lang sa malakas ang kanilang paghinga. Ang gutom na yan ay halong gutom at galit. Karamihay umaalis na agad. Blood sugar ko ito. Kailangan kumain agad. Pero yun ang pagkakamali. Pag binaliwala mo ang munting teroristang si Gremlin, unang tunay na mahika. Nais kong makita, pag-ubos na ang pera at gamit na ang reserbang ginto, pag lumampas na ang tindi ng gutom, nag-iiba ang diskarte ng katawan kasi walang bagong asukal. Bababa ang insulin mo sa pinakamababa at alam mo ang insulin ang bantay bilangguan ng iyong mga fat cells. Habang mataas ang insulin, sarado ang mga pinto. Pagbaba nito, bumukas ng husto ang mga pintuan. Maayos ang iyong katawan o wala ng asukal. Kunin na natin ang mga inimbak natin para sa taghirap. Balakang at likod ay nagsusunog na ng taba. Pero hindi lang basta sinusunog, binabago nito ito sa atay tungo sa tinatawag na ketones. Isipin ang asukal na parang tuyong kahoy. Nasusunog, mausok at madaling maubos. Mga keto na rocket fuel. Premium grade na panlinis na sinusunugan. Mas may enerhiya kada unit at doon biglang liliwanag ang isip mo. Di mo naramdam ang kahinaan, parang nag-upgrade ka lang. Pero kalahati lang ito dahil habang maayos ang pakiramdam, nagtatapon na ng basura ay iyong katawan. At dahil mismo sa tuklas na ito, iginawad ang Nobel Prize. Nagsisimula sa bandang 16 hanggang 18 oras ng walang pagkain. May kakaibang nangyayari sa tambakan ng basura ng iyong mga selda. Ang tawag dyan ay autophagy. Galing ito sa Griego na ang ibig sabihin kumakain sa sarili. Nakakatakam no? Relax lang. Pinakamagandang mangyayari ito sa iyo. Isipin, selulay parang maliit na bahay. Kung laging merienda ang almusal at tanghalian mo, chips na haponen. Stressed ang cells mo at patuloy na naghahati ang mga ito.
lumalaki at wala silang oras para linisin. Nakatambak ang basura sa sulok, mga sirang tira ng virus, mga lumang debris ng selula ngunit nasa fasting mode. Humihinto ang katawan sa paglakli. Dumating ang janitor at kinukuha ang lumang basura, nire-recycle ito at bumubuo ng mabagong-bagong gumaganang bahagi mula rito. O sinusunog niya lang ang basura para sa enerhiya para sa pagtuklas ng mekanismong ito. Ang Nobel Prize sa Medisina ay iginawad noong 2016. Hindi ito hokus-pokus, mahirap itong agam. Ito ay panglaban sa pagtanda mula sa loob. Nagkukumpuni ang katawan habang nag-aayuno. Pero ang paglilinis ay bonus lang kumpara sa epekto nito sa utak sa mga kumakain gayon. Nagkukumpuniga ng katawan. Maraming kumakain ng minsan lang sa isang araw ang di napapagod. May matala silang laser focus. Sa ebolusyon, makatwiran ito. Ang busog na leyon ay tamad. Gusto niya matulog, bakit siya gagangaw? Kailangang gising ng husto yung isang gutom na leon. Matalas ang kanyang mga pandama, kailangan niyang maamoy, makita at mahuli ang kanyang biktima. Binabaha ng utak mo ang sahili ng chemical na BDNF, pataba sa mga neuron na pampatubo ng bagong nerve cells. Pinapabuti nito ang iyong kakayahang matuto. Hindi ka naman nalalasing dahil sa gutom. Ang linaw mo talaga. Kaya nag-aayuno ang mga pilosopot monghe ng libong taon, di lang para pumayat kundi para luminaw ang isip. Ngayon, isipin mo ang mga superpower, pataba na naging matalino gaya ni Einstein. Teka lang, preno muna, dahil narito ang patibong na di napapansin ng maraming influencer. Orkestra ang katawan, di simpleng switch at di lahat ng instrumento ay tutugtog ng sabay. Sa totoo lang, lalo sa kababaihan, ang 24 na oras na window na ito ay mahirap dahil mas sensitibo ang biyolohiya ng babae sa tagutom. Panganib sa fertility pag pinilit ng husto, nawawala ng balanse ang mga hormone, nagugulo ang siklo at sa halip na magsunog ng taba, naglalabas ng cortisol ang katawan. Ang cortisol ay kumakapit sa taba dahil akala nito ay panahon ng digmaan. Walang susuko, pati sa madayang bitag ng pag-aayuno na 1 oras lang ang kainan. Dapat makuha ang lahat ng bitamina, protina at taba sa loob ng 1 oras na window sa halip na kumain ng 2,000 calories ng fast food. May malnutrisyon na may busog na tiyan. Nalilinis ang iyong mga selula ng autophagy. Pero wala silang materyales para sa pagkukumpune, parang pag-iba ng bahay tapos ititayo gamit ang karton. Hindi pa kasama ang social na aspeto. Nakaupo lang habang nanonood sa mga katrabahong nag-o-order ng pagkain. Disiplina sa pamilya na nawawala sa almusal tuwing linggo. Mabilis na nagiging sapilitan. Ang pamimilit ay hindi matatagalan. Ibig sabihin ba niyan ay dapat na natin itong isuko ng tuluyan? Hindi, dahil may aral dito na mas mahalaga kaysa sa anumang bilang ng calorie. Pinapakita nito ang isang tagay na wala na natin kung ano talaga ang pakiramdam ng tunay na gutom. Kumakain tayo sa pagkakabugot, stress, nakasanayan o sa oras, alipin tayo ng ating blood sugar. Ngunit kapag naranasan mo ang hindi ka mamamatay sa hindi lang pagkain ng tanghalian, nabawi mo ang isang napakalaking pakiramdam ng kalayaan, muling pakinggan ng katawan, imbis na orasan. At sa pagtatapos ng araw, kapag ang isang malaking pagkain ay nasa harap mo na, may magandang mangyayari. Bumabalik ang pagpapahalaga. Mas matapang ang unang kagat pagkatapos ng 24 na oras. Mas maganda at mas makatotohanan kaysa sa anumang bagay na nilunok mo ng walang pag-iisip. Sa buong araw ay hindi lang basta pagkain, ito ay isang piging. Mas masarap ang lahat kapag pinaghirapan mo ito. Kumain ka man minsan sa isang araw o paminsan-minsan gamit pang pareset ng sistema para malaman mo yan sa pamamagitan ng karanasan. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang iyong katawan ay mas matatag at mas matalino kaysa sa iyong inaakala. Hindi nito kailangan ng patuloy na pagre-refuel. Minsan, ang pinakamagandang bagay na maibibigay mo ay wala lang talaga. Nakapagtataka na sa mundong puno ng kasaganaan, ang susi sa sigla at kalusugan ay ang pagpapakawala. Mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang ganitong content.